Yun, magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra. Ito na naman ho yung ating magandang menu na ihahandog sa inyo ng inyong extra sarapis. Ito na naman yung gagawa natin ng masarap na luto sa ating chicken. Yan. Yung ating gagawin dyan mga ka-extra ay chicken croquettes ang ating gagawin, kaya sa mga hindi pa nakakaalam nito ay halina kayo at ako inyong samahang muli hanggang sa dulo ng ating mamunting video para may mapulot ulit kayong pwede nyong gawin sa inyong mga hapagkainan na masarap na maging ulam. Kaya tara na mga ka-extra at ako inyong samahang muli. Tara na! Yun, ito na nga yung ating mga gagawin ngayong araw na ito. Ito na yung ating mga sangkap. Hindi ko na nga pinakita sa inyo na ating binaltan. Ayan yung ating patatas. Simulan natin hiwain. Yan ang ating unahin kasi ilalaga na natin yung pagkahiwa natin. Yan ang ating itlog. Siyempre yung ating chicken. Nailaga ko na rin yan. Hindi ko na pinakita para hindi tayo maggahol sa oras o maba yung ating oras. Yan. At yung kapaglaga natin yan mga ka-extra ay tinimplahan na rin natin yan ng asin, paminta, bawang, sibuyas para talab na talab dun sa ating karne ng manok. At saka yun ang ating breadcrumb. At saka yung ating cheese. Yan, kasi kinakailangan natin lagyan niya ng cheese para mas maganda yung ating nilulutuin ngayon at napakasarap at siguradong inyong maibigan yung ating panibagong menu. Ayan, ayan ang ating patatas at siya naman ating nilalaga at nang lumambot. At habang nilaga natin ito naman, tayo naman ay maghihimay ng ating chicken legs yan. Kukunin lang natin yung kanyang mga laman. Ayan. Pag nakuha natin yung kanyang mga laman, saka naman natin pipinuhin yung himay ng ating chicken. Ayan. At yung ating nga palang luto dito ay chicken croquettes, yung ating tawag dyan mga ka-extra. At yan yung natin nilagang patatas. Atin siya naman natin palalambutin. Kaya yan, na habang pinalambot natin yun, ito dire-diretso yung ating paghimay o pagpipino ng ating chicken. Yan. Puro laman ang atin lang kinuha dyan sa ating karning manok. Ayan na, natapos na natin. At syempre hinango ko na rin yung ating patatas. Hindi ko na lang pinakita sa inyo para hindi na masyadong mahaba ang ating oras. At yan naman ay ating pipinuhin naman yung ating patatas. At pag napinong-pino na yan, ating patatas na yan, yung nakakala nyo talagang wala lang natitira mga buo-buo, ay saka naman natin ilalagay yung ating chicken o ating ihahalo dyan sa ating yan. At yun, okay na. Ayan naman ang ating gagawin sa ating sunod naman ay yung ating paglalagay o paghahalo naman ng ating mga kaunting sangkap dyan. Simple lang. At saka nga pala yung ating mga sangkap dyan ay ayan, ihahalo natin yung ating chicken ng hiniwa. Kinino.
At yun nga palang ating magiging sangap dyan mga ka-extra, ay doon na natin ilalagay lahat sa ating description box para hindi kayo mahirapan ng pagkakasunod o yung ating mga sangkap na ginamit. At syempre lagyan na natin ng pampalasa yung ating magic, at yan yung ating oyster sauce, pero pwede naman yung hindi nilagyan yan ay optional lang, kaya ang paglalagay niyan, pero kaya nilagyan ko kasi syempre pansariling ulam yan mga ka-extra. Pero kung gagawin pang negosyo, pwede nyo hindi naman lagyan yan, optional lang yan mga ka-extra. Yan, okay na siya. Ngayon tikman naman natin. Ayun, tamang-tama lang yung alat niya. Ayan. Ayan, kaya separate naman natin at tayo ay magagawa naman ng ating pag bibilo-bilo niyan. Medyo depende kasi yan sa gusto nyo. Kung bilog, palapad ang inyong magiging design yung chicken croquettes. Ayun, pinaipitan ko na ng ating cheese. Yung ating cheese niya kasi ay ilagay natin doon sa gitna. Para lasang-lasa yung ating cheese din sa ating chicken croquettes mga ka-extra. Kaya kung gusto niyo matuto nito, ay ito na pagkakataon nyo. Subaybayan nyo hanggang dulo yung ating paggagawa. Yan, kanyang kalalapad lang at medyo malaki-laki lang ang ginawa ko yan kasi pang sarili lang yan. At pero kung pang negosyo yan, ay siyempre inyong titimbangin para pare-pares ang laki. Ayan. Pagkatapos niyan na buo natin, ayun yung ating itlog kanina na sangkap. Diyan natin pa lulubugin yan o ilalagay natin yung ating tapos diretso dun sa ating breadcrumbs kasi para pagluto ay malutong na malutong yung ating chicken croquettes. Yan, medyo sumama yung ating itlog. Ayan, dire-diretso lang yan. Pagkakatapos yung magawa, diretso na agad nyo doon sa ating breadcrumb. Ayan, para pagka sinalang na natin sa ating kawali ay tamang-tama, dikit na yung kanyang breadcrumbs para hindi magtanggalan yung ating breadcrumbs sa ating chicken croquettes. Ayan, at yan na yung ating nagagawa. Konti na lang at makakapagsimula na tayong mag prito o sa ating mantika. Yan, sa mantika natin yan ilulutuin. Pero konting-konti na lang yung ating pagbubuo o yan, last na ito ating pagbubuo ng ating chicken o pagbibilog-bilog. Ayan, malalaki ang pagkakagawa ko mga ka-extra para pag may isa kanyan ay siguradong busog na busog ka na yan mga ka-extra at solved ang iyong kainan yan, sigurado ko. Ayan, konti na lang, last na yan mga ka-extra. At siyempre habang nag-ano nga pala tayo niyan, paunti na lang pagkagawa niyan, ay nagpainit na rin ako ng ating kawali para diretso na yung ating pagluluto. Ayan, ako'y kaunti lang ang ginamit ko dito mantika o depende yan sa inyo kung gaano karami ang inyong mantikang gagamitin o depende sa dami ng inyong gagawin. Mas maganda niyan ay lutang sa mantika, kaya lang medyo kapos ako sa mantika kaya hindi masyado siyang lumutang. Kaya tip ko sa inyo, damihan nyo ang inyong mantika para pantay na pantay yung kanyang pagkakaluto. Ayan, medyo kasarapan na rin naman yung ating nailagay na mantika.
Kaya lang kailangan pang magbaliktad, pero kung lutang yan sa mantika mga ka-extra ay hindi nyo kailangan baliktarin yan at pantay na pantay ang pagkakaluto niyan pagkalutang sa mantika ang ating pagkakagawa o kung gusto nyo gumawa ng mga ganyan. Yan, napakaganda ang tip niyan mga ka-extra sa inyong magiging pang negosyo. Kaya pagkakataon na nito mga ka-extra. At syempre bago matapos itong ating pagluluto mga ka-extra ay huwag niyong kalimutan na i-share, subscribe at i-like yung ating channel para malayo ang ating marating. At kung sakaling may gusto pang matuto ay madali nilang tutuntun yung ating mamunting channel mga ka-extra. Ayan. Ayan, malapit na siya. Nag-brown na. Ayan. Ayan, nag-brown na. Kaya nilagyan ko na ng ating patuluan para yung ating luto ay hindi na siya magkaroon ng mantika at tagas na yung kanyang mantika. Ayan. Ayan, napakaganda ng pagkaka-brown ng ating pagkakaluto. Ayan. Lagyan ulit natin yung ating natitira pa. Ayan, habang medyo hilaw pa yung isa, yung dalawa ay dinagdag na natin yung ating natitira pang lutuin mga ka-extra. Ayan. At yan pwede na natin tanggalin doon sa ating salaan o yung ating strainer. Ayan. Malalaki ng pagkakaluto ng inyong extra sarapis. Kaya pag may isa kayo, siguradong busog na kayo niyan. Ayan, sa mga mahilig magnegosyo, ito na, pagkakataon nyo, kaunting punan lang, doble ang inyong kikitain mga ka-extra. Ayan. At muli, inuulit ko, yung mga ingredients natin ay nasa description box para hindi na kayo malito mga ka-extra. Ayan. Yan, nalalapit na yung matapos yung ating pagluluto, kaya pwede na kayong maghanda ng inyong mga kanin at ito na yung inyong silbing ulam mga ka-extra. Ayan, kaya maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating mamunting channel. At yan, magsikuha na kayo at luto ng lahat mga ka-extra. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsubaybay.